Ito pong kuwebang ito ang pinagtaguan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Mhm. Dito po ang huling labanan ng mga Hapon. Dito sa kuwebang ito. Ito po. Ano pa yung may kukwento mo sa amin dito na bukod sa pinagtaguan ito ng Hapon? Dito po nakuha yung mga buto ng mga sundalong Hapon na merong 20 sako. Na buto? Isang truck. Bakit minakuha raw na buto dyan? Madaling araw pa lang mga Kamindurahin TV ay umalis na ako ng Imus para bisitahin ang isang bayan dito nga sa Nueva Ecija para puntahan ang isang historical cave na ginamit ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig dito nga sa Pilipinas. Bayan ng General Tinio dito nga sa Nueva Ecija ang ating pupuntahan para silipin ang kwento at kasaysayan ng nasabing kuweba. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Meron pa palang tulay na gartong kahaba na hindi pwedeng magsalubong ang dalawang sasakyan, tricycle lang, doon sa may bandang gitnang yun dahil medyo malapad doon, pero dito wala na. Meron na naman silang tapos na tulay yung nasa kaliwa kong ito, pero hindi pa nadadaanan dahil yung dulo ay bahayan pa. Siguro may problema pa sila dun. Dito sa lugar na ito mga Kamindurahin TV ay bibihira na talaga ang iyong sasakyan na makakasabay dahil medyo liblib na itong lugar na ito hanggang doon sa mismo sa barangay Minalungaw. Andito na nga tayo sa Minalungaw Park at nagbayad tayo ng ating entrance fee na 100 pesos at 50 pesos para sa environmental fee ng munisipyo. Nabanggit ko nga kanina mga Kamindurahin TV na pangalawang pagpunta na namin dito sa lugar kaya minabuti namin na hindi na kumuha ng guide. Pero habang kami nga ay naglalakad paakyat dito nga sa kuwebang ito ay meron kaming nakasabay na 2 bata at yun na rin ang aming sinundan. Para na rin kaming may guide. Napakababait naman ng mga batang ito at talaga namang inaalalayan pa kami dito nga sa mga matutulis na batong ito. Madulas siyang akyatin dahil nga bagong ulan. Mga Kamindurahin TV, kapag pupunta kayo dito nga sa kuweba ng Minalungaw ay kailangang mag-ingat kayo lalo na kapag umuulan dahil kapag umuulan basa yung bato, madulas apakan ay matitilos pa naman kaya konting ingat. Oops, tingin sa daan habang naglalakad, napakadulas talaga ng bato. Ako konti na kanina. Bago mo nga sapitin ang kuweba ay makikita mo na agad ang isang karatulang ito para nga sa cave. At pagkatapos ng halos 15 minutong akyatan ay narating na rin namin ang bungad nitong kuweba. At sa bungad nga ng kuwebang ito ay meron pang isang karatula na nagpapaalala na bawal mangaso sa lugar na ito at ang mga lalabag ay mayroong kaukulang parusa. Master, good morning. Good morning po. Mga Kamindurahin TV, itong ating kakausapin, kung tawagin siya dito ay Master. At pinuntahan nga natin itong kuweba dito nga sa may Minalungaw para alamin dito nga kay Master kung ano yung kwento at kasaysayan ng nasabing tunnel o kuweba. Anong history ang pwede mong maikwento sa amin tungkol dito nga sa kuwebang ito? Ito pong kuwebang ito ang pinagtaguan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Dito po ang huling labanan ng mga Hapon. Ano pa yung may kukwento mo sa amin dito na bukod sa pinagtaguan ito ng Hapon? Dito po nakuha yung mga buto ng mga sundalong Hapon na merong 20 sako noong makaraan ng giyera. Halos buto? isang truck po.
20 sakong buto. Opo. Bakit minakuha raw na buto dyan? Yung labanan po, dito po sa lugar na ito, ayon doon sa nagkwento, maraming laman ng mga guerrilla sundalo ang sumablay daw sa mga puno na yun dahil pinainan sila ng bomba ng hapon Bomba. dito. Marami na rin tayong napuntahan na kuweba, tunnel. May mga history na nakukuhang mga kayamanan. At tungkol ba dito sa kuweba, minarinig ka ba na minakuhang kayamanan dito katulad ng ginto? Sa nakuha po, wala po kami nakita, pero marami pong binutas na treasure dito sa loob. Maraming nagtitrisyo. Marami pong nagtitreasure. Sa gabi lang, hindi po namin sila nakikita kung nakakakuha. Ibig sabihin, di ba ikaw yung pinakambantay dito sa kuweba? Pagkagabi, pumupunta sila dito. Opo, Wala nang tao dito. wala na po tao dito. Pwede naman silang pumunta, ina-allowed yun. Nung po nila binibira yung loob ng kuweba na hinuhukay yung treasure. Ibig sabihin, maraming nag-treasure hunter dito nga sa lugar na to, pero wala kayong narinig kung may nakuha o wala. Wala pong sinabi na nakuha, pero maraming butas. Marami sila binubutas. Pero sa sarili nating pag-iisip, pagka maraming pumupunta, ibig sabihin, Mayroon pong laman. merong laman. Opo. So mga Kamindurahin TV, papasukin na nga namin ni Master yung kuweba at titingnan natin sa loob kung ano ang itsura nito. Tara, pasukin natin. Gaano kahaba yung ating papasukin dyan sa loob? 100 meters po ito, sir. 100 meters. Meters, opo. So hanggang doon lang tayo Opo, makakapasok. sa huli lagusan po. Andun po. Pero ito, nung una, gaano kahaba yan? Kung sabihin po nila, yung dulo, mahaba pa. Kaya lang kahuhukay, tinapunan yung lagusan, isang butas. Wala namang ahas. Wala. Wala namang pwede makagat sa atin dyan sa loob. Mayroon pong panik eh. Sa dulo po yan, dati may ahas. Oo. Pero ngayon, Ala na po. wala na ahas. Sigurado ka, nakagat na patay na yun ha. Nakatakot naman po ahas sa tao. So mga Kamindurahin, papasukin na nga namin yung kuweba. Mga Kamindurahin TV, pinasok na nga namin ni Master itong kuweba at marami na nga tayong napasok na kuweba at tunnel. Pero kahit ganun ay hindi pa rin natin magawang hindi kabahan dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa loob. Ito, ano itong hukay na to? Ilang hakbangan pa lang ang aming nagagawa ay marami na kaming nakitang mga butas at ayon nga dito kay Master, ito raw yung bakas ng mga taong mga nagti-treasure hunter dito sa loob. Ganda ng kuweba. Di ba ito binabaha? Hindi pinapasok ng tubig to? Hindi po pinapasok ng tubig ito. Meron pong pag sobrang lakas ng ulan, may kaunting mga agos. Dito? Pero may mga lugar po itong tuyo. At meron din tayong napansin na stalactite at stalagmite. Ang stalactite ay nakahang mula nga sa rooftop ng cave. Ang stalagmite naman ay yung pataas ng cave. Yung stalactite pababa, yung stalagmite pataas. Yun ang pinakamadaling paliwanag. Ito po sir, stalagmite. Ingat tayo dito. Ito yung hitsura ng stalagmite pataas. Titignan po natin yung mga butas. Yung palang sinasabing butas ni Master na malalaki ay hindi pa itong aming nadadaanan ito, naandun pa sa may pinakang itaas. Dapat talaga pagka pumapasok ka ng kuweba katulad nito, meron tayong safety sa ulo. Nakalimutan nating magdala. Akala ko naman meron na ditong nakahanda na ibibigay sa atin si Master dahil napakadelikado kapag ka bigla tayong umakyat, bigla tayong umapak, tapos yung pala meron tayong uuntugan na bato. Yun ang number 1 delikado. Grabe taas. Ilawan mo nga yung taas. Yun o. Stalactite. Ang lalaki na no. Milyon taon na yan. Sa tingin mo, ilang taon na yan? Ito na talaga yung typical na kuweba na aking napasok. Talagang meron kang bababaan at meron kang aakyatin sa loob.
At yung mga bato, napakalalaki. Talagang delikado kapag ka ikaw ay madudulas. At meron na naman kaming nakita ditong butas, parte pa rin ito na ginagawang treasure hunter ng mga taong pumapasok dito. Ang malaking katanungan para sa akin at para din siguro sa inyo ay bakit pinapayagan ito ng local government ng General Tinio. Akala ko maliwanag na yung dala kong flashlight pero hindi pa rin sapat. Buti na lang at maganda ang ilaw nitong si Master. At kitang-kita nga namin kapag kasya na ang nag-ilaw dito sa loob. Po ako tawagin namin ay Pakpak Angel. O Pakpak Angel. Oo nga. Itong ipinapakita kong ito sa inyo mga Kamindurahin TV ayon dito kay Master. Ito raw ay tinatawag na Pakpak Angel. At kung mapapansin niyo ay parehas nga ng pakpak ng ibon ang kabilang side na ito. Ayun. Grabe. Tama nga Dito, ang may sabi ni naghukay din, Master. wala naman. Maraming pumupunta dito at naguhukay. Siguradong merong nakukuha dito. Dahil kung walang nababalita, ay wala sigurong pupunta dito. Yun naman ay sarili ko lang idea. Mas mahirap ang pagbaba dahil baka madulas tayo. Kaya dinaan ko na lang sa paupo. Bukod sa madulas, matitigas yung bato. Kaya kailangan dandahan ka dito. Yung dulo nito, andon yung malalalim na hukay. Talagang lupa siyang hinukay. May itinuturo pa si Master na malalaking hukay dun daw sa may dulo. Talaga daw lupa yung mga hinuhukay ng mga treasure hunter dito nga sa lugar na ito. At yun daw ang aming pupuntahan. Hukay din to. Mga Kamindurayon TV, tumagal kami ng halos 45 minutes dito nga sa loob ng kuwebang ito. Bukod sa mahirap ng lakaran, maraming bato, may kahabaan din yung aming pinupuntahan. Hindi siya diretso, paikot-ikot at iba't iba sanga-sanga yung aming dinadaanan. Mahaba pa po to. Ay, saan nalabas natin? Meron po lagusan doon, sir. Doon na tayo lalabas. Talagang nagalugad namin ang loob ng kuweba at tinamaan ako ng inip dito kay Master kaya panay ang tanong ko kung mahaba pa. Mahaba pa? Hindi na. Okay na ako. Titingnan na lang natin. Malapitan na lang natin. Pwede kong kuha ng video, sandali lang. Hindi na. Saglit lang. Ito yung sinasabi sa akin kanina ni Master na pupuntahan namin na malalaking butas na ginawang treasure hunter nga ng mga pumupunta rito. Kaya lang nung silipin ko ay napakataas, meron namang lubid nakakapitan. Pero kinakabahan ako. Ang sagot sa akin ni Master, siya na lang daw ang pupunta at kanyang bibidyuhan. Ang problema, maiiwan ako dito sa babang mag-isa at nandun siya sa taas, wala tayong kasama. Eh hindi nga tayo sanay dito sa kuweba na ito. Kaya nag-decide na lang kami, sabi ko sa kanya, bumalik na lang kami at okay na sa akin. Hindi na namin kailangan tingnan yung malaking hukay nga. Pagkatapos ng halos isang oras namin sa loob ay nakalabas na rin kami ng kuweba. Maraming salamat at wala namang nangyari sa amin kaya pagpapasok kayo dito ay samahan nyo ng konting ingat. Ayun nga dito kay Kuya. Kaya nahirapang ubusin yung hapon sa loob dahil maraming ang lagusan katulad dito. Pag kami pumupunta rito mga guests at kinuha ka na tour guide, magkano yung ibinabayad sa'yo? Kusang loob lang po. Kung magkano po ang gustong iabot sa amin ng guys. So ayon niya kay Master, kapag ka pumunta kayo dito at siya yung tour guide sa loob, kagaya nung ginawa natin kanina,
Wala siyang specific amount na hinihingi kung magkano lang yung ibigay mo sa kanya. Pero siyempre naman, wag naman natin siyang bibigyan na kung titingnan natin ay matatalo siya. Kailangan lagi siyang mananalo. Dahil yun lang ang kanyang pinagkikitaan. Mga Kamindurahin TV, tapos na nga ang ginawa namin pag-explore dito sa Old Cave na ayon nga kay Master, ang tawag at ang pangalan nito ay Old Cave o Lumang Kuweba. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po. Thank you. Marami po salamat.